This is a demonstration of Wirecast. 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 This is a demonstration of Wirecast.
This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast.
This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast.
This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast.
This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. But they love so much. They love the church so much, Lord. Love to go to church so much na Panginoon, hindi makakadlang ang layo, ang distansya, ang anumang, Lord, kahirapan ng buhay. And Lord, that's why they're so blessed, Father, in coming to church. Kaya Panginoon, sa umagang ito, ma-appreciate namin kung meron kaming pumasahe, kung meron kaming sasakyan papunta dito sa church, kung meron kaming, Lord, maginhawang paglalakbay, Lord, meron kaming magandang church na pinupuntahan, Lord, maginhawa, may aircon, Lord. Nawa, Panginoon, mapuno ng pasasalamat at appreciation ng aming puso. Hallelujah! Dahil lahat ng ito, Panginoon, binigay mo sa amin para hindi na kami magkaroon ng katwiran, para, Lord, hindi kami makapanambahan at makapagpasalamat ng buong sigla sa iyo. Oh Lord, minsan kailangan namin makita kung anong dinadanas ng iba para ma-appreciate namin kung anong aming tinatamasa sa aming mga lugar. Oh God, we just want to thank you for this church. Mga tao na nilagay mo dito, mga Lord, lingkod mo sa kanilang ministry, bawat pamilya, Lord, kahit gaano sila kaiba sa isa't isa, iba-ibang katangian. Pero Lord, lahat ng ito ay sinadya mo ang maging ganito dahil ikaw ay Diyos ng variety. At nang sa ganung Panginoon, mag-complement kami sa isa't isa. Walang isang magmamalakit sabihin, ako lang may gawa ng lahat ng ito. Kaya ganito ang aming church. But kailangan namin ng isa't isa. Kailangan namin ng ambag ng bawat isa. At yan po ang dahilan kaya kami ay Elect Bride Assembly dahil iba-iba kami, Panginoon. Ngunit kami, Lord, pinagsanib mo ng iyong salita. Binuklod mo ng iyong espiritu. At yun po ang importante sa aming kalooban, sa aming puso. Kahit gaano kami ka-diversified, Panginoon, sa aming mga, Lord, panlabas ng pagkatao, sa aming itsura, sa aming mga gawi. Pero sa puso namin ay iisa kami, Panginoon. Hallelujah! By one Spirit, we're all baptized into one body. Ang tanging layunin ay ang maparangalan ka, maitaas ang iyong pangalan, maisulong, Lord, ang agenda ng iyong kaharian dito sa ibabaw ng lupa. Nawa, Panginoon, sa umagang ito, linisin mo kami, tulungan mo kami na anumang bagay na maaring nananatili sa aming isip, na maaring maging hadlang sa aming pakikinig, ay Lord, maiwaksi lahat, Lord, at ay among banal Espiritu makadaloy ng buong kalayaan, Lord, sa aming kalagitnaan, that we may all, Lord, rejoice together. Pagkatapos po ng aming gawain, mapuno ang lugar na ito ng sigaw ng pagsambat, pasasalamat, at pagpupuri dahil sa tagumpay na kaloob mo sa aming buhay. We love you. We just commit the service into your hands and bless the people, hindi lang dito sa building nito, kundi lahat ng mga tumutunghay sa amin, Lord. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Gusto ko marinig yung mas malakas na Amen. Ayun. Praise the Lord. Habang nakatayo tayo, buksan natin ating mga Bibles sa Deuteronomy chapter 33. Ating pong tatalakayin ngayon ang tungkol sa dalawang tribo. This is a demonstration
demonstration of Wirecast. na nagngangalang Zebulun and Issachar. Dalawa na po para maging mabilis ang ating pace kaysa dati. So, hindi tayo masyadong magdidetalye sa maraming bagay. Pero tignan natin ang pinaka-leksyon sa ating mga tutunghahang mga talata sa umagang ito. Basahin muna natin sa Tagalog para maintindihan po nung ibang walang Is a demonstration English of Bible. Wirecast. Deuteronomy 33, simula 18 hanggang 19. Praise the Lord. Kung nakita nyo na, ganito ang pagkakasabi. Okay? At tungkol sa Zabulon, ay kanyang sinabi, magalak ka, Zabulon, sa iyong paglabas. At ikaw, Issachar, sa iyong mga tolda. Remember, this is Demonstration of God's Wirecast. command in a form of a prophecy, in a form of a prophetic utterance. Right? Anyo ito ng hula, pero ito'y may kalakip na mga instruction. At napakalinaw ng instruction dito sa dalawang tribong ito. Ang sabi, kayo'y magalak. Amen. At sa umagang ito, gusto kong i-apply natin yun. Ang kinin natin na yun ang instruction ng Lord sa atin, kayo'y magalak. Amen. Hallelujah, magalak ka. Amen. Sa bulon, may dahilan, bakit kailangan ka magalak? Ikaw, Issachar, magalak ka rin, may dahilan. Sa bulon, ikaw ay magalak sa iyong paglabas. Ikaw, Issachar, magalak ka sa iyong mga tolda. So evidently, si Zabulon ay layas, si Issachar ay homebody. Palaging nasa bahay lang. Verse 19. Kanilang tatawagin ang mga bayan sa bundok. Dooy maghahandog sila ng mga hain ng katuwiran. Gusto kong pansinin nyo dito kung gaano sila kahilig magpunta sa bahay-sambahan at manambahan. Kanilang tatawagin ang mga bayan. Hindi lang sila ang pupunta sa simbahan, kundi magyayakag sila, magyayaya sila. Kanilang tatawagin ang mga bayan sa bundok para manambahan. Yun eh. Dooy maghahandog sila ng mga hain ng katuwiran. Meron ba kayo inimbitahan ngayon? Para maghandog ng hain ng katuwiran? Para maghandog ng inyong sarili sa Diyos bilang inyong tawag dito, karampatang paglilingkod, ang inyong mga katawan bilang banal na hain, ang sabi sa kasulatan. Amen? Sana hindi lang kayo palagi ang nagpupunta rito, maging burden nyo na magyakag sa bayan. Amen? Para maghain ng katuwiran sapagkat kanilang hihititin ang mga kasaganaan ng mga dagat at ang natatagong kayamanan sa buhanginan. Sa Genesis 49 verse 13. This is a demonstration of Wirecast. Sahin naman natin ang sinabi ni Jacob tungkol sa dalawang tribong ito, o sa kay Zebulon particularly muna. Sabi dito, si Zebulon ay tatahan sa daungan ng dagat. Sabi sa inyo, Bisaya, may translate nito eh. Daungan dapat yan, hindi daongan. Ay tatahan sa daungan ng dagat at siya ay magiging daungan ng mga sasakyan at ang kanyang hangganan ay magiging hanggang Sidon. Pagpalain ng Diyos sa kanyang mga salita. Maaari tayong magsipo. God bless you. Zebulon at Issachar. Zebulon and Issachar. Praise the Lord. Sana po ay hindi kayo naapektuhan ng malamig na panahon. Praise the Lord. Alam ko na po yan, bilang tao, naapektuhan tayo nung halumigmig ng paligid, ng ulan, di ba, ng malamig na hangin. At minsan, di natin napapansin, pag di tayo mapagbantay, pati yung ating pananambahan, nagiging malamig. Ha? Praise the Lord. Yung pang tipong si Brother Ray, nanggagalaitin na kayo, kinikilabutan pa rin sa ginaw. Amen. Dapat tayo ay mag-alab. Habang lumalamig, lalo tayo dapat nag-aalab sa
Mayroong revival na hindi po, amen, humuhupa. Praise the Lord. Ang bride of Wirecast. will have her revival, sabi ni Brother Branham. At ang revival niya ay ang marinig at matunghayan ang paghahayag ng mga hiwaga sa uling panahon. Ang revival ng bride ay wala sa mga gifts. Ang revival ng bride ay wala sa ganda ng church. Ang revival ng bride ay wala po sa ganda ng tugtugan at mga awitin sa church at lahat ng mga programa. Ang revival ng church, ng iglesia, amen, ng bride ay nasa salita na naipahayag. Hallelujah! Kaya, sa silong man ng, amen, ng punong kahoy, ng mangga ang church, pagka yung salita, yung mensahe sa panahon ng naririnig, they have revival. Amen. May damit na bago, o luma, nakatsinelas o nakasapatos, basta ang salita ng Diyos ang naririnig sa pagtitipon, they have revival. Amen. Na-promote o hindi, may revival sila pagka ang naririnig nila ay ang salita ni Lord. Hallelujah. Matangkad o pandak yung nasa likod ng pulpito. They have revival. Basta ang importante, ang salita ng Diyos ang pinapangaral. I mean, hindi lang basta salita ni Lord, katulad ng ginagawa ng maraming churches ngayon, kanilang mga denominational concept of the word. Amen? Traditional gospel teaching, historical Jesus. But no, praise God, ang bride, pag nagpunta rin sa church, ang hinahanap nila yung buhay na Kristo ngayon. Yung kasalukuyang salita. The bleeding word. Hallelujah. That's why, hindi ko po maintindihan ng isang taong nakarinig ng unfolding ng mysteries sa message, pagkatapos ay babalik sa denomination at makukontento doon sa prosperity at salvation at, kakwentuhan kayo ng minsan nakakatawa, minsan nakakaiyak, minsan nakakainis. Praise the Lord. But praise be to God, ang bride, hallelujah, iyan ang dahilan ng kanilang pagsisimba. Ang salita ni Lord. Amen. Hindi si ate, hindi si kuya, hindi si nanay, hindi si pastor, hindi ang diakono, hindi yung crush mo. Ang salita ng Diyos ang nagtutulak sa iyong magsimba. Amen. Hindi dahil sa pinagpala ka sa negosyo, kaya masigla ka ngayon. O hindi dahil sa puro problema ang buhay mo. At naghihirap ka ng gusto, kaya magsisimba naman ako. Paano nung ikaw ay masagana, wala kang pakialam sa church? So you see, there's got to be a right reason for coming to church. Amen. At para maging constant ang ating testimony, ang ating pagsisilbi. Amen. Sana ang inyong pundasyon, ang basihan nyo, ay constant din. Ano ba ang tanging constant na bagay dito sa daigdig na kinagagalawan natin? Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Hallelujah. Kung ang basihan natin ay ang salita ni Lord, praise the Lord, malugi sa negosyo, hindi. Mapromoto, hindi. Nandiyan si kuya o wala, si ate. Nandiyan si nanay o wala, magsisimba ko. Because the word says, amen, huwag niyong kalilimutan ang pagkakatipo ng mga banal. Lalo pat nakikita niyo na ang pagbabalik ng Panginoon ay nalalapit na. Praise the Lord. Malamig ang panahon, mainit ang panahon, may aircon o wala. Amen. General meeting o magkahiwalay. Praise the Lord. Sinusubukan kong, amen, mabuhay yung ibang natutulog pa rin hanggang ngayon. So, hindi pa ako nagpupunta sa aking subject, but, amen, gusto kong iset ang atmosphere paraan na magiging madali sa akin ang pagtalakay doon sa ating subject. Kasi dalawa itong tatalakayin natin, pagsasamahin natin. Huwag niyo akong tutulugan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. So, akin din kinukondisyon ng aking sarili. Praise the Lord. Kasi mas mahirap kung ako ang makatulog. Isipin niyo kung ako yung nagpipitch tapos antok-antok ako. Di ba? Sabihin niyo siguro, di fair yan. Dito tayo tapos inaantok yung preacher. Ano palagi niyo? Yung pastor nasa likod tapos kayo ang daming inaantok. Di ba? So, praise the Lord. Focus natin ang ating attention ngayon ng buo sa salita ng Panginoon. This is very exciting. Amen. Dahil dalawa itong ating tatalakayan. Okay, babasahin natin ngayon ulit sa English this time para mas mahimay natin because we know, bago matranslate sa Tagalog, naging English muna yan eh.
Diba? Bago ma-translate sa English, naging Grego muna yan eh. O kaya naging Hebrew muna yan eh. Kaya minsan binabalikan natin yung mga pinanggalingang salita para higit nating maunawaan. Alright? At nagpapasalamat tayo ng Diyos. Pinreserve niya yung mga original na salita na ginamit. At hanggang ngayon may record tayo para mabalikan natin, ma-check natin kung tama ba yung translation na ginamit o kaya ay, kumbaga, makuha natin yung higit na sustansya nung bawat talata at bawat salita sa talata. Are you following me? Amen. Amen. Makita natin na hindi yan isang linya lamang na masarap bigkasin. Diba? Kundi ito'y busog. Palagi ko ang sinasabi, buntis. Buntis sa kapahayagan at pagpapala ng ating Panginoon. Amen. At dapat ang maging resulta nito, mabuntis din tayo. Amen. Mabuntis tayo ng buhay ni Kristo because, amen, ang kanyang salita ay hiningahan niya mismo at buntis ng kanyang sariling buhay at kapangyarihan. Ang layo niya sa inyong pakikinig dito ay maisalin niya yung buhay na yun, yung kapangyarihan yun, yung katangian yun na nasa kanya pagkatapos nilagay niya sa kanyang salita. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Kayo mistulang mga agila na pinapakain niya ng sariwang bagong katay. Amen. Na hayop. Hallelujah. Sabi sa Biblia, ang agila, bata pa lamang, ay pinapakain na ng karne. Alam niyo ba yun? Tanging hayop, na sisiw pa lamang, kumakain na ng karne, ay agila. Isip niyo ba yun? Marahil sabihin niyo, masyado naman malalim kagad dyan. Bata pa, ano ka ba, agila, kambing, o... If you're an eagle, elected to this age, hallelujah, God will give you an ability, amen, para mangata yung matigas na karne. Amen? Well, kung kailangan nyo ng pangtulak, bibigyan kayo ng sariwang gatas. Pero yun ang sabi sa Biblia, bata pa lamang, ang agila ay kumakain na ng karne. Hallelujah. Praise the Lord. Meron ba kayong nakitang agila na sumususo? You see? So we need to be, amen, rejoicing. Amen. Kung tayo ay kinreate bilang agila, amen, sa ating mga naririnig. Alright, saan tayo? Deuteronomy 33:19, ang sabi sa English, and they shall call the people unto the mountain, and they shall offer sacrifices of righteousness, for they shall suck of the abundance of the seas, and of treasures hid in the sand. Talking about Zebulun. Sila daw ay magiging, church-loving people. They would love to worship. Amen? Na hindi lang sila ang magsisimba, sila'y magyayaya sa pagsisimba. And ang sabi dito, they shall offer sacrifices of righteousness, for they shall suck of the abundance of the seas and of treasures hid in the sand. Kanila raw hihit-hitin. They will suck. Yun ang ibig sabihin nun. Hihit-hitin daw nila ang kasaganaan ng karagatan at ng mga kayamanan na natatago sa buhanginan. Ibig sabihin, sila ay magiging mga traders, merchants ng mga produkto ng karagatan. Susundan nyo? Alright. Kaya kakailanganin na ma-situate sila sa promised land, sa lugar na kung saan ay magiging madali ito para sa kanila upang gawin. You see, ang lupain ng ating Panginoong Kristo ay may pagkakahati-hati, at yung pagkakahati-hati yun ay merong kanya-kanyang katangian. Remember, ang ginagawa natin dito ay parang ginagawa nating adoption natin bilang church. Hindi lang natin tinitignan yung blessing sa bawat tribo, yung kanilang mga katangian, at lahat ng kanilang mana, pero tinitignan natin sila bilang ang ating sarili. Dahil kung paano sila, ganun tayo sa ating spiritual promised land. Tayo ay may Joshua in the form of the Holy Spirit na ngayon ay naglalagay sa atin sa ating nararapat na lugar sa ating promised land. Alright? Iba-ibang katangian. Diversified sa nature natin, sa mga katangian, sa mga kaloob, sa gifting.
Pati yung ating mga lugar ay may kanya-kanyang katangian na hindi pwedeng punan ng iba maliban doon sa itinakda ng Diyos para pumaroon. Alright, saan nakasunod kayo sa akin? Praise the Lord. Hindi po magiging madali para sa isang tao kahit gaano siya kahusay magsalita, kahit gaano kahusay katalas ang isip o gaano kagaling ang personalidad, amen, na magsalita sa likod ng pulpito at maging blessing sa tao kung hindi siya tinawag. Pero kung ang taong yan ay tinawag, kahit pa sabihin mo minsan pa utal-utal yan, kahit walang pinag-aralan yan, amen, alam natin ang classic example ay ang ating kapatid, ating propeta, si Brother Branham. Pero siya'y tinawag doon sa opisinang yun. Kaya nang siya'y tumayo doon sa kanyang lote sa lupain, na-identify niya ang mana niya at kanyang ginampanan ng katawagan niya, tignan niyo kung gaano ka-epektibo. Tignan niyo ang naging bunga. Why? Nasumpungan niya ang sulok na takda sa ilalim ng araw para sa kanya. Hallelujah. So walang agawan, walang sikuhan, walang inggitan, suportahan lamang. Merong pinagpala sa kanyang lupain, may pasalamat ka, suportahan mo. Dahil pagka pinagpala siya doon, aagos yung pagpapala doon sa iyong lupain. Hallelujah. Hindi kayo magkakalaban. Kayo yung magkakapatid. Kayo galing sa isang bayan, sa iisang ugat. Can you say amen? Meron kayong pagkakaiba-iba, pero kayo ay may iisang layunin. Ang inyong kinakatawan ay ang katawan ni Kristo, mystical body of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. So here, sabi, hihititin nila ang kasaganahan ng karagatan at ang mga natatagong kayamanan ng buhanginan. Sa verse 13 again, Genesis 49:13. Si Jacob, remember, itong Deuteronomy ay si Moses ang nagsasalita. Alright, bago siya mamatay. Samantalang si Genesis, sino? Si Jacob. Alright? At yung kanilang mga sinasabi ay kapwa propesiya tungkol sa mga tribo. Magkaibang panahon, pero kita nyo ang kanilang prophecy ay nag-harmonize, hindi nagkokontrahan. Alright? So sabi dito ni Jacob tungkol kay Zebulon sa 13, and Zebulon shall dwell at the haven of the sea. Kasi magiging mga trader sila of the products of the ocean. Kaya ang sabi, sila daw yung mananahan sa daungan ng karagatan. And he shall be for an haven of ships. Sila'y magiging daungan ng mga barko. Sabi doon sa Tagalog ng mga sasakyan. Hindi po malinaw doon. Pero sa English sabi, ships. Alright? So mga barko po. Pero, ang hiwaga dito ay, kung titignan niyo yung mapa, hindi ko alam kung pwede tayong tulungan ni Sister Esther. Ito tayo sa internet. Type mo dyan, 12 tribes of Israel. Map. At makikita mo dyan yung map. Ayan. Nasaan ba yun? 12 tribes of Israel, map. Alright. Palaki mo konti. Tingnan natin kung saan naroon si Zebulon. Taas natin. Ito si Zebulon, no? Yung kulay violet. Zebulon. Ayon dito kay Jacob sa Genesis 49, sila daw ay magiging, they shall dwell at the haven of the sea. So, nandito siya, sa bandang gitna actually nung kalupaan. So, hindi po sila nasa dalampasigan mismo ng Mediterranean Sea. Ito yung Mediterranean Sea sa bandang kaliwa. Kita nyo? Kundi sila ay nasa bandang gitna. So, kung titignan nyo po yan, mula sa shore ng Zebulon hanggang doon, mula sa border ng Zebulon, I should say, hanggang sa shore ng Mediterranean Sea, ay daang milya po ang layo niyan. Mahaba yan, malayo yan. Pero pagkakasabi dito sa Biblia, ay parang sila ay nasa daungan mismo. Tama ba? Nagkamali ba itong si Jacob? Nagkamali ba si Moses? Amen. Remember, these are prophetic utterances. These are symbols.
ito ay merong mas malalim na kahulugan kaysa dun sa parang kahulugan sa unang dinig o unang tingin. Alright? Tuloy natin ang pagbasa at maintindihan natin kung anong ibig sabihin ni Jacob o anong ibig sabihin ni Lord dun sa pagkakasabi ni Jacob. So, Zebulun shall dwell at the haven of the sea, and he shall be for an haven of ships. Yung haven of ships dito actually ay this refers to the contents of the ships that will land, amen, eventually in their land. Zebulun. Ibig sabihin nun, hindi naman, wag natin tanggalin yung mapa, sandali. Please. Right. Ako na lang babasa nung sandali. So, wala sila sa daungan mismo, pero ang sabi, yung mga laman ng mga barko ay dadalhin sa kanilang lupain. And his border shall be unto Zidon. Tingnan natin yung Sidon. Yung border niya raw ay magiging, sa Tagalog, hanggang sa Sidon. Pero titingnan niyo yung Zebulun, wala naman yung Sidon dyan sa border nila. Meron ba kayo nakitang Sidon dyan? Sa border nila, palibot ng Sidon, ng Zebulun. Wala, di ba? Pero ang Sidon ay nandun pa sa taas, baba mo, si Esther. Nasaan yung Sidon? Tyre. Yung Sidon nandun, napakalayo eh. Ano ba to? Niloloko ba tayo ng dalawang ito? Si Jacob at saka si Moses? Ang sabi ay magiging merchant sila. Sila ay magiging daungan. Amen. At ang kanilang hangganan ay magiging hanggang sa Sidon. Sa ating pagkaunawa, parang ang hirap ma-reconcile. Mahiwaga ang inheritance ni Zebulun. Amen? Katulad din naman na marami sa inyo hanggang ngayon, nahihiwagaan pa rin sa hiwaga ng inyong buhay. Ewan ko sa inyo, pero ako mahiwaga ang aking buhay. At kinakailangan ipahayag sa akin ni Lord para maintindihan ko ng gusto. Kala ko dati ako'y magiging ganito at ganyan. Pero bakit ako naging ganito, Lord? Ang pangarap ko'y ganito. Lord, akala ko ito ang aking direksyon kasi ito ang aking gifting. Pero bakit nandito ako ngayon, Lord? But then, yung mga pangyayari sa buhay ko at ang pag-aaral ko ng Scripture, pagdinig ko ng message, unti-unting naghanay sa aking kaisipan, yung sarili kong interpretation sa hiwaga ng aking buhay, sa sakdal na kalooban ni Lord. So you see, it will take revelation kung paanong ito si Zebulun. Marahil, yung mga ipinanganak doon sa liping nila at binasa yung sulat ni Moses na kung saan ay nagsalita. Si Moses yung nagsulat, by the way, ng Genesis, okay? Kung saan ay nagsalita si Jacob, na ganito, sila yung magaging ganito, parang, paano, Lord, ang layo namin, Lord, ang layo pa lalakbayin namin. But, isang bagay ang napansin ng mga taga-Zebulun, sila ay merong pagnanasang magnegosyo, ang kanilang propensity, ang ibig sabihin nun, ang kanilang hilig, ay ang mag-trade, mangalakal. Yun ang gusto nila. Kahit malayo sila sa lupain, o dun sa lampasigan, I should say, pero yun ang kanilang hilig. Okay, so sana maintindihan niyo ako. Hindi kailangan nandun ka mismo sa lugar. Ang importante, yung hilig mo. Alright, tingnan natin. And his border shall be unto Zidon. Yung ibig sabihin ng unto dito actually is facing. Yun eh. Kaya pala, not necessarily yung kanilang border ay aabot sa Sidon. But their border, titignan nyo, pataas ay nakaharap saan? Sa Sidon. Bakit binanggit yung Sidon? Kasi yung Sidon, yun ang sentro ng komersyo, ng pangangalakal ng mga produktong pangdagat. So yung kanilang border ay nakaharap. Not necessarily doon mismo naroroon yung Sidon sa kanilang border, kundi nakaharap ang border nila doon sa direksyon ng Sidon. Or, this may mean, amen, na ang kanilang hilig nga yung tendency nila, amen, nakaharap yung kanilang pagnanasa. Naintindihan niyo ako? Just like the Lord Jesus Christ, amen, ang sabi sa Biblia, nung siya ay ipapako na sa krus, amen, sabi, hindi niya maalis ang kanyang mukha sa Jerusalem. Diba? Tinitig niya ang kanyang mukha.
Wala naman siya sa Jerusalem, hindi naman niya nakikita Jerusalem actually, pero yung puso niya ay nakatuon na doon. He's facing Jerusalem. Bakit? Dumating na yung panahon para siya ialay. So, ganon din itong Sibulon. Alright? Hindi ibig sabihin, kung titignan natin yung mapa, na yung border nila ay Sidon mismo, kundi nakaharap sa Sidon, na siyang sentro ng komersyo. Alright, so naglilinaw na ng gusto sa atin, unti-unti. Facing or toward the shore of the ships. Yung pala ibig sabihin nun. Toward the shore of the ships. So his border shall be unto Zidon. Yun ang ibig sabihin nun. Alright, so Joshua 19 verse 10. Natin nga. And the third lot came up for the children of Zebulun, according to their families. And the border of their inheritance was unto Sarid. 11. And their border went up toward the sea. Ayun, no? Hindi sinabing ang kanilang border ay yung Sidon mismo, ay yung dalampasigan mismo, kundi dito ay nilinaw ni Joshua nung kanyang aktual na ipinuwesto ang bayan ng Sibulon sa Promised Land. Ang sabi, their border went up toward the sea. Papunta sa direksyon, okay? Nasusundan nyo ng karagatan. But their nature was to be seamen. Yun ang kanilang hilig. Amen? Praise the Lord. So, merong mga believers na hindi naman talaga nabubuhay sa lugar ng mga businessman, dun sa Makati, for example, dun sa Ayala. But their hearts faced, amen, the business district of the Philippines. Ibig sabihin nun, nandun ang kanilang hilig, nandun yung kanilang skill, nandun yung kanilang desire. Naintindihan nyo? Praise the Lord. So, hindi lang po sa Makati, merong mga businessman. Nagkalat po, but there, amen, kumbaga, ang sentro ng commerce ay nandun sa Makati o sa global city na natin sabihin ngayon. Pero ang sinasabi lang ng Scripture, symbolically, ang puso ng mga taga-Subulon ay ang maging mga traders sa karagatan. Alright, sundan niyo ako. Hallelujah. Marami sa inyo, wala naman sa Hollywood, pero parang mga artista kayo. Amen? So may kinalaman sa kanilang nature ang sinasabi dito. Alright? Deuteronomy 33 verse 18. Balikan natin sandali yung verse 18. Isasama natin yung pagtalakay kay Isakar. Dahil dito makikita nyo, pinagsama si Zebulon sa English, Isakar. Okay, sa isang talata, sa isang blessing. Sabi dito, and of Zebulun, he said, rejoice, Zebulun, in thy going out, and Isakar in thy tents. So, dalawang lipi, kung inyong maalala, itong dalawang liping ito ang dalawang huling mga anak ni Leah. At sila ay pinagsama na ni Moses sa pagbabasbas niya. Dalawang huling anak na magkaiba sa isa't isa, pero pinagsama sa pangako. Hallelujah. Praise the Lord. Sana spiritual kayo. Amen. Narito tayo ngayon, kagaya na sabi ko kanina, magkakaiba tayo sa isa't isa, pero pinagsama sa pangako. Amen. Pinagsukob, amen, sa hula. Pinagsukob ng salita. Kinonekta ng pangako ng Diyos sa isa't isa. Sibulon and Isakar, yung isang sabi dito, magdiwang ka, magsaya ka, Sibulon, sa iyong paglabas. In thy going out. Si Sibulon, ang nature niya being trader, sa bumiyahe. In thy going out. Alis ng alis. Amen. Magbe-breakfast sa Hong Kong, magla-lunch sa Singapore, pagkatapos mabalik sa Pilipinas. And then, pag nakita niya si Isakar, kumusta ka, Isakar? Oh, long time no see. Oo nga, very long time no see. At pagka tingnan ko nga yung, meron ka bang passport? At
pakitaan sila ng passport. Pagtingin ni Isakar doon sa passport ni Sibulon, abay, patong-patong na dahil napuno na yung unang passport. Pangatlo na yung kanyang pinupuno ngayon. At nandun yung lahat ng klase ng tatak ng iba't ibang immigration. Merong Brunei, merong Timbuktu, merong Russia, merong sa Europe, meron sa Asia, meron sa Germany, ganito at ganyan. Kumusta yung passport mo? Ito nga, ma-expire na, wala pang laman eh. Wala pang tatak. Kailangan ko ng pa-renew. Buti na lamang si Duterte na presidente, gagawin niya 10 taon na to. Kahit na 10 taon yan, kung hindi ka layas, hindi pa rin malalagyan yan. Ang mangyayari dyan, ID na lang. Why? Because Issachar was different from Zebulun. Pero pareho silang anak ng Diyos. Yung isa layas, yung isa, chill lang ako sa bahay. Homebody. Di ba? Gusto niya, nakikita niya palagi 4 na sulok ng kanyang bahay. Praise the Lord. At palagi yun naamoy, yung bawat miyembro ng pamilya. Nandito si kuya. Nandito si dad. Nandito si ate. At masaya na ako, kontento na ako dito. Pero si Sibulon, layas ng layas. Pero ang sabi ni Lord, kapwa kayo magdiwang, magsaya sa inyong mga katangian. Yung isa sa iyong pagiging layas, magpasalamat ka. Amen? As long as yung iyong paglayas ay ginagamit mo sa kaharian ni Lord. Yun yung punto rito eh. So yung nature natin na magkakaiba, amen, na maaaring sa iba, parang hindi maganda yung nature niya kasi hindi katulad nung sa akin eh. Ako lang siguro ang wise virgin siya, foolish virgin. Kasi magkaiba kami. Not necessarily, maaaring hindi maganda para sa yung nature ng kapatid mo, pero yun ang inilagay ni Lord sa kanya, as long as ginagamit niya yun to further the kingdom, nothing wrong with it. At hindi kayo magkalaban, hindi kayo magkaaway, magkapatid pa rin kayo. Nasa isang promised land pa rin kayo. Magkaiba ng hilig, pero sabi nga ni Barbara, huwag kayo magtalo dahil lang sa hindi kayo pareho ng paboritong pie. Isang gusto apple pie, yung isa strawberry pie. Amen? Hallelujah. Hindi kayo makarelate, ano? Yung isa, maruya ang gusto. Yung isa, hindi. Biko. Isa naman, gusto ko merong nyug. Palitaw ang gusto. Hindi pa rin makaiba kayo ng hilig, hindi na kayo pwedeng magsama. See? So sabi ni Lord, magdiwang ka, Sibulon, sabi yung pagiging layas, alis ka ng alis. Magdiwang ka, magsaya ka sa iyong pag-alis. Praise the Lord. Isa layas, isa homebody na sa isang pamilya. Nalala ko kami ng kuya nung araw. Ganyan kami. At nakita ko ngayon, may dahilan lahat ng bagay. Nasa isang pamilya, nasa isang tahanan. Ako, bigyan mo ako ng bola. Ang gagawin ko, gagawa ako ng ring, puputol ako sa sampayan ni nanay at bibilugin ko. At aking ipapako sa pasamano ng aming bahay. Pagkatapos ay guguhitan ko ng parang board. Ito yun, bata pa lang ako, yun ang hilig ko eh. Diba? At ako yung magsushoot doon. Kunyari, may commentator pa. Diba? Jaworski, 3 points! Maghapon, kahit di mo ako paalisin ng bahay, kahit di ako magpunta kahit anong yaya nila sa McDo at Jollibee, walang appeal sa akin yun. Bigyan mo ako ng bola. Amen. That's my nature. Homebody ako. Basta nandyan ako. Amen. Pagka nauhaw ako, punta ako dun sa ref. Wala pala kaming ref dati. Sabanga ang ibig ko sabihin. But that's just me. Samantalang si Kuya, pagkagising sa umaga, kape lang yan. Wala na yan. Nasa kaibigan na. Masyadong makaibigan yan eh. Masyadong politiko yan. Masyadong ma-PR yan. Di ba? Pag mayroong mga bisita, yan ang humaharap, yan ang nag-entertain. Kumakanta, nagpapatawa at lahat. Ako nandun sa kwarto, nagsushoot ng basket. Pero magkapatid kami. Hallelujah. At na-realize ko, pag wala si Kuya,
Ako ang natitirang lalaki sa bahay. Isipin mo kung dalawa na lang kaming lalaki, pareho pa kaming layas. Wala nang lalaki sa bahay. Si tatay kailangang magtrabaho at lahat, di ba? You see, may purpose ang lahat ng bagay. May layas, meron namang, at least, si kuya, gumigimik yan. Pag uwi niyan, merong dilihensya. Di ba? Praise the Lord. At, siyempre, ako makikinabang sa dilihensya. Dahil sa akin dadalhin, ako sa bahay. Pero hindi siya makaangal kasi, kuya, ako nagbantay, ha? Ako nagbunot diyan, kuya, ako nagpakintab niyan, ha? Ako naghugas, ako nagpakain ng manok ni tatay. So, kung meron man siyang dilihensya, ako una makikinabang kasi hindi ako sa bahay. Eh, kung pagdating niya, wala din ako. Diba? So, pinaglalakip-lakip ni Lord ang lahat ng bagay. Hallelujah. Magsaya ka sa bulon sa iyong pag-alis. Ikaw naman, Isakar, magsaya ka dahil sa iyong tolda. Diba? Palaging nasa tolda. Hallelujah. Praise the Lord. Yung isa, punta sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa at lahat. Yung isa naman, okay lang dun sa church. Alright. Pero meron silang purpose sa ekonomiya ng ating Panginoon. Praise the Lord. Isipin nyo kung lahat tayo ay layas. Lahat tayo negosyante. Di ba? Sino nang gagawa ng household chores? Sino nang magre-repair ng bubong? Sino nang maglilinis ng alulod? Hindi ba? Pagka meron kayong kailangang ayusin, i-repair, sinong hahanapin nyo? Si Sabulon ba? Eh, wala si Sabulon eh. Naisa ba sa ibang lugar? Salamat dahil mayroong Isakar na pwede mong tawagin na riyan lang at matutulungan ka niya. Tama ba yun? Pero pagka kailangan nyo ng singsing pang engagement, kanino kayo lalapit? Kay Isakar? Hindi. Naglilinis lang ng bahay yan eh. Di ba? At wala yan. Nakakaraos lang yan eh. Eh di, doon ka lumapit sa nagtitrade ng ginto doon sa karagatan at ng mga perlas at ng mga silver at iba pang mahalagang mga produkto doon sa karagatan. Yan naman namin, parang mga ano yan eh, mga Wall Street Jews. Yan ang Sibulon. Mga negosyante. Amen. Salamat, merong mga negosyante para merong magbayad ng ating bills. Isipin mo kung lahat na lang tayo dito, homebodies, at mahirap, at nagtatricycle lang at dinadaos ang pamumuhay. Amen. Dahil hindi ko inahamak, pinapakita ko lang yung pagkakaiba-iba ng katangian at katawagan natin. Sinasabi ko dito, you can be content. Ang kakontentuhan ay wala dun sa dami ng tinatangkilik mo. Kundi gaano ka kasaya dun sa kung anong meron ka. Hallelujah! Praise the Lord! Ang pinaka-discontentong tao ay yung compare sa iba ng kanyang sarili. Bakit siya mas madalas tawagin sa song offering? Hindi na ako tinatawag. Hindi na ako pinagpipreach. Minsan lang ako mag-preach. Amen? You see, merong mga taong tinawag na mag-preach minsanan lang sa isang buwan. Yes. Praise the Lord. Alam nyo, kung pwede lang sana, ako yun eh. Pero hindi pwede. Hindi ba? Pero, sadyang may taong pag nag-preach, isang beses lang, pero ngangatain mo sa loob ng isang buwan. Kaya nga isang beses lang mag-preach. Pag pinag-preach mo yan ng linggo-linggo, nako, ikaw naman ay mabiblahukan ka naman. May ba? Magsawa ba? Hindi ka naman. Siya na naman ang preacher. Pass mo na ako. Meron ba ang panghapon na service? Ay, tinawag siya sa ganun paraan yun ang nature niya. Minsanan lang pagka nagbigay siya ng preaching, busog kayo lahat. Amen. Talagang, kumbaga, aapawan kayo. Para kayong dumidigay at lumalabas yung kinain nyo habang kayo dumidigay. Pero meron naman pang maramihang beses, di ba? Kaya niyang himayin, kaya niyang unti-unti bitinin kayo yung tipo bang tatakam-takam. Tapos na.
Hindi, serye yan. May part pa susunod. See, magkaibang katangian. But you should rejoice in your calling. Praise the Lord. Rejoice, Zebulun, in thy going out, and Issachar in thy tents. These two tribes are so different from one another, pero sila ay sadyang pinagsanib ng Diyos. Somehow, hindi ito sinabi ng Diyos tungkol sa ibang mga tribo. Silang dalawang pinagsama. Well, alam natin yung isang tinalakay natin. Sino yung dalawang magkadikit? If you remember, si Benjamin, saka sino yung una? Sige nga. Levi. Si Levi at saka si Benjamin. Bakit? Kasi si Levi, trabahador ng templo. Si Benjamin, siya yung may-ari ng lote na tinayuan ng templo. Kaya magkatabi sila. Ito naman, may dahilan kung bakit ito naman ang pinagsama ni Lord. You see, may mga taong sadyang hindi mo pinipilit, pero malapit ka sa Kanya. Gusto ko sana, meron mga tao tayo, gusto ko sana akong kaibigan, sana akong best friend niya. Sana akong best friend niyang taong. Kaya lang, kahit anong pilit, kahit anong papansin mo, wala. Snub. Diba? Deadma ka lang. Pero meron mga tao naman na magkalayo naman kayo ng bahay, magkaiba yung inyong pinanggalingan na kalakaran sa buhay, pero nung magkita kayo, parang may kung anong band na namamagitan sa inyo, na pagka darating yung service, pagpunta mo sa church, unang, nandito ba si brother? Amen. Pagkatapos ng service, kayong magkausap. At meron kung anong, amen, parang sadyang malapit kayo sa isa't isa. Hindi nyo pinipilit, hindi nyo ginagawa, hindi siya gumagawa kayo ng clique o ng clan para sabihin na kami yung bigating grupo dito sa church. At lahat ng mga hindi sasangayon sa amin, hindi kasama sa clique namin. Yan ay gawa ng tao, pero merong clique na gawa ang Diyos. Merong pagsasama na gawa ang Diyos. Merong pagkakaisa na ang Diyos ang may likha. Merong magka-partner even before the foundation of the world. Alam niyo ba yun, sabi ni Brother Branham, kapag isang lalaki ay na-inlove sa isang babae, sabi ni Brother Branham, hindi niya alam kung bakit, pero basta alam niya, in love siya. Kung tatanungin siya, anong mga dahilan? Amen. Matatapos sa mga dahilan, basta sa dulong sasabihin niya, basta hindi ko na alam kung ano pa sasabihin ko, basta alam ko, in love ako sa kanya. At ang isang babae, sabi, pag na-in love sa isang lalaki, hindi niya alam kung anong dahilan, basta in love siya. Ang sabi niya, alam niyo kung ano yun? Sabi niya, sila ay soulmates from eternity sa langit pa lamang, at sila ay pinababa ng Diyos dito sa isang katawan na kung tawagin ay time, para express ang kanilang pagmamahal sa isa't isa, ang kanilang union, and then they will go back to eternity together. Sabi ni Brother Branham, sila ni Mida at ni Hope ay magkasama pa rin doon sa kabila. Hindi na bilang mag-asawa katulad ng alam natin ngayon para magkaroon ng mga anak. Alam niyo kung ano ibig sabihin. But they were still together. Why? Sapagkat sila ay soulmates. Even before the foundation of the world. Kaya kayong mga babae, amen, na narito mga dalagat binata, amen, tiyakin nyo, soulmate yung mga kasama nyo. Amen, no wonder, sabi ni Brother Branham, pagka nagkamali kayo ng pili dito sa lupa, sa langit, makikita nyo yung dapat sana makasama nyo. Praise the Lord. Karoon ng pag-asa yung mga hindi pa rin nakakakita hanggang ngayon. Sabi, salamat may langit! Salamat may langit! Sabi naman mga nakakita na ng kanilang kapartner, luki kasama kami, lupa man, langit na. Praise the Lord. But you see, that's the truth. Pagka kayo'y tinakda ni Lord, walang makapaghihiwalay sa inyo. Amen? Ang sabi ni Pablo, anong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo? Kaubaran ba? Kahirapan ba? Kagutom ba? Daigdig ngayon, daigdig sa hinaharap, kalaliman, kalawakan. Sabi niya, ako'y kumbinsido na walang anumang bagay na maaaring makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos
na kay Kristo Jesus. Why? Because we were soulmates from eternity. Bahagi na niya tayo, bahagi natin siya. Amen, tayo binababa lang dito sa panahon at binigyan ng katawan para express sa mundo ang ating katangian at pagmamahal sa isa't isa. And we will go back to heaven. Go back to eternity. I came from God. I will go back to God. Exactly. Kaya hindi pinipilit yun eh. Merong mga taong sadyang ayaw sa'yo, kasi hoda siya. Huwag mo ipilit. Di ba? Ang gusto ko nandito lang sa church, yung talagang gustong dito sa church. Ayoko nung napipilitan. Amen? Kasi pagka napipilitan, mararamdaman mo, pipilitan to isang to. Bigat nung magtaas na kamay. Bigat eh. Saka yung ngiti niya sa akin, pag nagpipilitan, hindi ngiti, ngisi. And sometimes we want to please people. Gusto ko nandito siya kasi ayoko nung mawawala sa church natin. Ang gusto ko kung sino yung gusto ni Lord na naririto. Hindi natin pwedeng pilitin. Hindi na pwedeng persin. Dapat dito ka lang. O hindi na natin pwedeng sabihin, ikaw, makaalis-alis ka na nga dito. But my point is, ang Diyos ang nagtakda. Merong ministry. Kung meron kang ministry, may mga tao, si Diyos, ang Diyos, na eternally soulmates mo sa ministry. Hindi mo kailangan utuin, hindi mo kailangan bigyan ng posisyon at pangakuan ng maraming pangako at benepisyo. He will stick with you, ano man ang mangyari. Why? Because God has predestinated you. Hallelujah. Kahit pa magkaiba kayo ng katangian. Amen. Merong evangelist, merong pastor. Abay, magkaiba ng katangian yan eh. Pero ang sabi, yan ay nilagay ng Diyos sa iglesia. 5 lupi ng ministry. Magkakaiba ang katangian. Magkakaiba ng hilig. Amen. Merong nagpupunta sa krami, may nagpupunta sa bahay na walang hagdan. Merong kahit saan pumunta, pagsakay sa tricycle, wini-witnessan yung driver, pag nagsumakay sa praise the Lord, sa jeep, nagko-crusade. Hindi ko kayang gawin yun. Amen? At hindi porket ganun siya hindi kami pwede magsama niya kasi ganun siya. Kung hindi ako ganun, nahiya ako siya, wala siyang hiya Siya'y ginawa ng Diyos na ganun. Hindi kami magkapareho, pero amen? Meron kung anong attachment sa aming kalooban. Si Sibulon sa Isikar, magkaiba. Yung isa mahilig sa tolda, yung isa mahilig sa barko. Pero nung sila'y sambitin sa pangako, pinagsama sila sa isang talata. Glory to God! Praise be to God! Amen! At kapag yung soulmate mo ang nakasama mo, ang gaang ng buhay. Kahit anong hirap, you can rejoice. Rejoice, Sibulon, for your going out. Rejoice, Issachar, for your tents. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede na tayo tumigil. Okay na yun. Genesis 49:14. Iwan natin yan. Sandali. Sabi dito, Issachar is as strong as couching down between two burdens. Genesis 49:14, nagpatuloy itong si Jacob sa pagbabasbas. Amen. At si Issachar, itong pagkakasama ni Jacob tungkol sa kanya. Siya raw isang malakas na asno na yumuyukod. Okay? O yumuyuko sa pagitan ng dalawang bitbitin o pasanin. Yung dalawang pasanin ay kumakatawan sa dalawang klase ng bitbitin o kabigatan. Yung isa ay self-inflicted, yung isa ay dahil sa kanyang location sa lupain. I want you to listen very carefully. Dalawang kabigatan. Parang naalala ko nung pumunta kami doon sa San Pablo, sinama kami ni na Brother Mulo, nung kami ni na Brother Aaron kasama, Sister Sarah, kasama natin sila noon. Kami ay ng ano lang naman, ng lansones lang. Pasensya na, Brother Mulong, nabanggit ko. Kasi baka may mga magpa-invite sa iyo pagkatapos.
Anyway, nakita ko yung kanilang, meron silang maliit na kabayo. At meron silang dalawang, anong tawag doon? Parang kaing na malalaki. Anong tawag doon, Barimolong? Yung malaking buslo, ano? Baking. Ha? Bakit? Baking, whatever. Diba? Dalawa yun, magkabila yun eh. Pinupuno nila. Ang bigat-bigat nun. Pero yung kabayo, kahit sa bundok, kahit pataas, at kayang-kaya niya. Kahit siguro magtulong-tulong kami nung nandun kami, hindi namin kakayanin. Pero nung nilagay dun sa hayop, abay na kaya niya, balanse, magkabila, dalawang bitbitin. At ang sabi, si Isakar daw, ay ganun. Siya yung uri ng believer, spiritually speaking, na masipag, walang angal. Yung asno po, huwag niyo hamakin. Pagka tinawag ka ngayon, asno. May parang inahamak ka. Pero sa panahon na sinulat ito, ang asno ay pinapahalagahan nila. Mahal yata yan. Dahil yan ay simbolo ng kalakasan at ng kasipagan. Abay, naalala nyo, ang asno ay sinakyan ng mga hari noong araw. Ang asno ay sinakyan ng propeta. Ano bang, di ba si Balaam, propeta naman yun Di ba? Anong kanyang service? Mercedes ba? Hindi, asno na nagsasalita. At ang ating Panginoon sa Kristo, the King of Kings, sumupunta sa Jerusalem, saan siya nakasakay? Sa stallion ba? Panggiyerang kabayo ba? Hindi, sa asno. Sisi, dito sa versikulong ito, parangal yun, ikaw ay kumpara sa isang asno. Dahil yun ay simbolo. Remember now, a beast symbolizes a power. Yun ay nagsisimbolo sa kapangyarihan ng kasipagan. Alright? At pagiging matiisin sa labor. Hallelujah. Siya daw ay tulad sa Isakar, tulad sa isang malakas na asno na yumuyuko, amen, sa pagitan ng dalawang kabigatan, dalawang bitbitin. Alright? Kapag ikaw ay inaatangan ng mabibigat na tungkulin nang hindi ka nagrereklamo, you are a blessed person. Yun ang nature ni Isakar. Kahit anong bigat, walang angal. Kahit anong bigat, walang angal. Sipag niyan, di ba? Yung asno. Pero ang sabi nila, yung asno daw, meron din hindi magandang ugali. At ito ang dapat natin pakatandaan. Sa bawat isa sa atin, kahit gaano karami ang magandang ugali mo, meron at meron kang hindi magandang ugali. Di ba? Meron ka at least isa na hindi magandang ugali. Marahil marami sa mga katangian mo ay kaaya-aya, ang sarap mong kasama dahil sa mga katangian nyo. Pero meron at merong lalabas na nakakasuya, nakakainis. Hindi maganda yung ugali mong yun. Di ba? Meron tayong bahagi na kailangan trabahuhin ng Holy Spirit. Kailangan nating ipasuko sa Holy Spirit. Kailangan makilala natin na meron tayo ng ganung katangian para para mabalanse tayo, para wag tayong maging hambog, hindi tayo magpalalo dahil alam natin tayo din ay may kahinaan. Sino ba dito ang walang katangian na hindi maganda, puro lang maganda, kaaya-aya, 'di ba? Bukod tangi. Meron. Ang sabi ko kanina, at least isa. Diba? At least yun. Ibig sabihin, pwedeng 5, pwedeng 10, pwedeng 20, pwedeng 100. Meron at meron. Ang asno ay merong mga katangian na maganda. Pero ang sabi nila, pag yung asno raw napagod at nagdesisyon na hindi gumalaw, kahit anong paggalaw mo dyan, hindi yan babangon. Hihigayan sa kalsada. Ang sabi sa binabasa ko, at kahit anong pitikin mo yung tenga, paluin mo lahat. At gaganon-ganon lang yung tenga niya. Ayoko na. Ayun. Ay, ingat kayo sa mga masisipag. Pag napagod yan, minsan tendency, bahala na kayo sa buhay nyo. Umabot na ako sa kasukdulan ko. Kaya kayo, mga anak, ingatan nyo si nanay, mapagod ng husto. Dahil kung ayaw nyong maghugas ng pinggan, dahil darating pa noon, di ba? Pag yan ay parang asno, baala kayo dyan, magutom kayo dyan, bumaho ang inyong damit dyan. Sir, yun ang katangian ng asno.
At i-compare natin dito sa tribong ito. Masipag sila, di ba? Home-loving, mahal nila yung kanilang lupain. Yung kanilang trabaho, yung labor nila kahit anong hirap, kahit anong iutos, masayang-masaya nilang ginagawa. Walang reklamo, walang bulong-bulungan. Praise the Lord. Di ba napakasarap ganyan kasama sa church? Meron mga tao sa church na hindi po mga negosyante. Di ba? Pero sila po yung mga laborers. Sila yung naglilinis sa church palagi. Walang reklamo. Sana walang reklamo. Yes, Marisol, walang reklamo yan, ha? Amen. Umulan, umaraw. Bumaha o hindi. Magundoy o magkaroon ng tagtuyot. Nandyan sa church. Alam niyo kung anong tinitiyak? Tinitiyak na inuupuan niyo ngayon. Walang alikabok. Ba? Diwang-diwang tayo dyan. Dapat isipin niyo, may nagpunas ng aking upuan. May nagpagpag ng agiw. Of Wirecast. Merong nag-spray. Amen? Praise the Lord. May naglinis ng aircon. Bay, hirap niya. Yung aircon natin sa taas, ba? Binubuhat, inuhugot yun. At kadalasan, amen, hindi na kami nagbabayad ng iba. Pero na lang yung mga bago kasi hindi namin masyadong kabisado. Pero as much as possible, di ba? Kahit nga yung bago, meron mga laborers dito para lang makita nyo. Sarap ng upo nyo ngayon, ano? Sarap ng ganyan nyo. Hallelujah, praise the Lord. Merong nag-labor sa likod ng niya, mga yan. O, pero salamat sa mga gumagano kasi sila yung nagbigay ng malaking offering para pambayad sa kuryente. Sisi, magkakasama tayo eh. Hallelujah. Salamat sa laborer. Salamat din sa negosyante. Hallelujah. Hallelujah. Magdiwang ka sa bulon sa iyong pagiging negosyante. Magdiwang ka, Isakar, sa iyong pagiging laborer. This is a demonstration of Pareho kayong tapat at pareho kayong papasok, amen, sa kaharian ng Diyos nang merong malaking gantimpala dahil hindi pinag-usapan yung laki ng ambag, kundi yung katapatan sa ambag. Hallelujah. Praise the Lord. Alright, so itong Isakar, abay talagang utosan pala ito, handang maglingkod sa mga karatig na tribo. Yun ang sabi. Merong panahon na ginera sila, sila ang pinakamaraming, kumbaga, representative para sa digmaan. Bakit? Kasi talagang ready silang mag-serve. Yun ang katangian ni Isakar. Hallelujah. Salamat sa mga Isakar sa church natin. Hallelujah. Handang maglingkod kahit anong mangyari. Hallelujah. And so, they also bear the burden. Being a donkey, they're also a symbol of burden bearer. Di ba? Sila yung tipo ng kapatiran na tatanungin, sis, may problema ka ba? Pagpipray ko, sabi mo sa akin, sige, sasama ko sa prayer. Ito yung, pagka wala na magawa sa bahay, di ba, pupunta sa kapitbahay na believer, hindi para manyismis. Kundi para makita ko ano bang magagawa, ano bang may tutulong kasi sis, di ba? Alam niya na yung sister na yun, ang daming anak, walang katulong sa bahay. Nalibre na siya dun sa kanyang, sa trabaho sa bahay. Punta siya dun, alam niya, nangailangan ng tulong yun. Yan yung, nandyan, di ba, kahit anong may ambag para mapagaan yung buhay ng iba, yan si Isakar. Hallelujah. Praise the Lord. Handa siyang madungisan, handa siyang magrasahan, di ba? Palagay mo, mapasuot mo sa ilalim ng kotse yung nakakurbata. Di ba? Ang bango-bango at lahat. Pag mayroong kailangang kalikutin sa likod ng, si Isakar ang tatawagin mo. Palaging nandyan yan. Kasi si Sebulon, ang hirap hanapin nun. Susunod na taon na yung darating. Hallelujah. So you see, burden bearer siya, hindi lang ng kanyang mga kapatid. Pero ang problema nitong si Isakar, dumating ang panahon na siya po ay nagpasakop sa mga kananaita. Ibig sabihin nun, dahil sa yung kanyang lugar ay isang napakagandang lugar na natirahan at kanasa-nasa, di ba? Siya ay nabubuhay sa isang napakatabang lupain. Kaya nga,
Gardener siya, pinakamagandang, parang si ano rin, tinalakay nila si Joseph. Pero itong si Isakar, sabi siya dito sa Bible at sa history, yung lugar nila talagang napakaganda sa farming. Na isa ito sa pinagnanasahan ng mga taga-ibang bayan, mga taga-ibang lupain. Kaya nung yung mga Kananaita ay sumugod, itong lugar na ito ng Isakar, ang kanilang kinubkob, isa sa mga tiniyak nila makubkob nila. At itong si Isakar, ang problema dito ay sa sobrang pagmamahal niya doon sa kaloob ni Lord sa kanya, doon sa kanyang lupain, amen, ay hindi na siya nakipaglaban, wag lang mawala yung lupain sa kanya. In other words, nag-compromise siya. Yun ang naging problema ni Isakar. Minsan, masyado tayong nalulubog dun sa pag-ibig natin sa mga kaloob ni Lord sa atin. Hallelujah. They became so drunk to personal inheritance, pleasure, and involvement that they bowed to their enemies so that they won't need to leave home. Wirecast. Yun ang kwento. Dahil dito sa hinilampas ako maraming bagay. 721 BC. Ang sabi, Tiglath-Pileser annexed this territory to the Assyrian Empire in 732 BC. Issachar lost all rights of self-government. And in 721 BC, this tribe, along with all the others of the northern kingdom, was carried into exile. Remember, ang Israel ay nahati sa dalawa, northern and southern kingdoms. At yung sa northern, kasama ang lipin ni Isakar. At sabi, kinubkub daw sila. Nawalan sila ng pamamahala doon sa kanilang lupain. Yung pinakamamahal nilang lupain. Amen? Ang ginawa nila para wala ng away, walang gera. O sige, sakop na lang kami, pasakop na lang kami. Kasi burden bearer eh. Yun ang nature nila. Parang, o sige, sakupin nyo na lang kami, taksan nyo na lang kami, pahirapin nyo kami. Basta wag nyo lang kami alisin sa aming lupain. Pero you know what? Hindi ka pwedeng makipag-usap ng ganyan sa kaaway. Every time makipag-deal ka kay Satanas, dadayain ka niyan, hindi yan tapat sa usapan. Anong ginawa sa kanila? Kinupkup pa rin sila, inalipin pa rin sila, inalis pa rin sila sa kanilang lupain. But you see, ang problema ni Isakar nung panahon ito, amen, hindi siya masyadong nakipag-alliance kay God na merong maraming tropa para sa pakikipagbaka. Amen? Ang kaano niya lang, kadikit niya lang si Sebulon eh. Hindi siya masyadong nakipagdikit kay, tawag dito, sino ba yung parang leon? Si Judah, na parang leon. You see, may iba't ibang katangian na kailangan sa iba't ibang sitwasyon. Okay lang yung masipag, industrious, homebody, habang maayos. Pagkapanahon ng gera, hindi pwede yung homebody ang harap sa gera. Merong kapatid na parang leon. Merong kapatid na merong kakayahan na humarap sa ganitong sitwasyon. Kaya nga kailangan nating manatiling magkakasama at may magandang relasyon. Amen. Tinulungan mo sila sa panahon ng trabaho at lahat. Kailangan nilang alalay. Ngayon panahon ng gera. Amen. Nandyan sila para umalalay sa'yo. Huwag niyong gagalawin ang aming kapatid. Dahil kung hindi, mananagot kayo sa amin. Diba? Abay, hinahamak niya kasi donkey yan pero kami, leon kami. Di ba? Sisi, kailangan nito isa't isa. At isa bang aral dito, sometimes we become so in love with our gifts that we love it the wrong way. That the gifts, the blessings that God has given us have become an idol to us. And it's the ones that are controlling us now. Imbis na tayo ang gumamit sa kaloob na ito at isulong ang kaharian. Ano nangyari? We love it the wrong way na ito na ang nagkocontrol sa atin. Na sa panahon ng desisyon para ipagtanggol ang salita ng Diyos, manindigan, ano mangyari? Isusuko na lang natin dahil ayaw nating mawala sa atin yung gifting na yun. Yung blessing na yun. Yung pag-aaring yun. Amen. Hallelujah. Praise be to God. Ngayon ay panahon ng pakikipagbaka. I'm announcing to you, mga taga-Isakar, spiritually speaking, amen, kailangan matuto kayong manindigan sa kung ano ang nararapat. Kung ang ibig sabihin ito ay mawala, kung ano yung meron sa inyo, na pinakikinabangan nyo ng buong panahon, naging comfort zone nyo, ipaglaban nyo. Huwag kayong mag-compromise.
O kayo humingi kayo ng tulong sa iba na magtatanggol sa inyo, aalalay sa inyo sa panahon ng giyera. Because I'm announcing to you, this is the greatest battle ever fought. Praise the Lord. May mga tao kasi na kahit na hinahamak na pati yung spiritual na mana, yung karapatan, yung pagpapala na dapat ini-enjoy, they will live under the privileges. Amen. Dahil lang sa, ayaw na nila ng gera, ayaw na nila ng awa, ayaw na nila ng diskusyon. Pero pagdating sa spiritual naman, abay kung yung mga Laodiceans, inaangkin yung kanilang karapatan eh. Tayo, spiritually, kung tama yung ating karapatan, ito'y para sa ikatatatag natin at para sa pagiging handa natin sa rapture, hindi natin dapat ikompromiso ang salita ni Lord. Kailangan magsalita tayo para kay Lord. Kung merong mali, sabihin natin mali. Amen. At tumayo tayo sa kung anong tama. Amen. Kahit na ito yung mga hulugan na medyo, maging mahirap yung sitwasyon mo doon sa lugar mo dahil ikaw ay atakihin at lahat. Amen. At yung hindi mo ma-enjoy masyado yung dating ini-enjoy mong comfort zone mo dahil ngayon ikaw ay nanindigan, nagsalita ka para sabihin na ito ang tama. Praise the Lord. Huwag tayo maging mga politician. Hallelujah. Sa panahon ng giyera, maghanda tayong makipagbaka. Hallelujah. So Satan divided them. Think of it now. Southern, northern. At dun sa northern kingdom, kung saan kabilang itong si Isakar, ang mga kasama niya ay yung mga tao rin na hindi po kilala sa pakikipagbaka. Kaya silang unang nakubkob. You see, yan ang trick ng kaaway. Amen? Ihiwalay kayo sa ibang mga kapatid. Sabihin, hindi nyo kailangan yan, hindi nyo kailangan to, hindi nyo na kailangan yung mga, hindi nyo kailangan yung mga yan. Tayo na lang, kaya na natin yan. And that's the trick of the enemy. Bago nyo pa malaman, kayo ay, alipin na. And that's the burden of Isakar. Una, burden dahil sa kanilang katangian, sadya silang mapagmahal sa labor, pero pangalawa, dahil sa pagkukompromiso, sila ay nagkaroon ng burden para sila ay magbayad ng tax sa mga taga-ibang lupain. Canaanites. Yun po ang kwento nila. Kaya ang sabi, siya ay yumuko sa magkabilang burden. Hallelujah. Alright. Ano natin to? Tapusin natin. Sa verse 19. 33:18 hanggang 19. And we'll close. Sabi, and Zebulun, he said, rejoice, Zebulun, in thy going out, and Issachar in thy tents, and they shall call the people unto the mountain, and there they shall offer sacrifices of righteousness, for they shall suck of the abundance of the seas, and of treasures hid in the land. So itong si Zebulun, hallelujah, hihititin niya ang mga kasaganahan sa, amen, sa karagatan. Sabi, doon sa panahong yun, sa Sidon daw, doon dumadaan ang trading ng ginto, ng pilak, ng mga perlas. At doon sa lugar ni Zebulun ay merong buhangin doon na kung saan nakukuha yung elemento na ginagawang glass. Kaya naging napakayaman nitong mga taga-Zebulun. Hallelujah. So you see, hindi tayo pare-pareho ng mana, pero alalahanin nyo, meron tayong responsibilidad sa isa't isa. Meron mga taong inilalapit ang Diyos sa atin. Kaya nilapit ni Lord sa iyan dahil makakatulong siya sa iyo. Amen. Zebulun at saka Issachar. Magkaiba, pero iisa. Amen. Ang layunin, iisa ang puso pagdating sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tayong lahat ay magsitayo. Hallelujah. Praise the Lord. Maganda nating awitin. Kinakanta natin kanina, Brother Jeff. He knows my name. Yung name na, yung kantang He knows my name, mabilis kanina. Please, Jeff, come. He knows how much sand is on the shores. Tama-tama kay Zebulun, merong kayamanan sa buhanginan. He counts the stars, iba-ibang ningning.
Pero pare-pareho ang layunin, magbigay ng tanda sa kalangitan. Alright. Let's try to sing it. And thank God for His word this morning. Counts the stars, one and all. Thank you, Father. Knows how much sand is on the shore. He sees every sparrow that falls. Yes, Lord. He made the mountains and the seas, in control of everything, of all creatures great and small. And He knows my name, every step that I take, every move that I make, every tear that I cry. Yes, Lord. He knows my name when I'm overwhelmed by the pain. Thank you, Father. And can't see the light of day. I know I'll be just fine, 'cause He knows my name. Yes, Lord. I don't know what tomorrow will bring. I can't tell you what's in store. I don't know a lot of things. Yes, Lord. I don't have all the answers to the questions of life, but I know in whom I have believed, and He knows my name, every step that I take, every move that I make, every tear that I cry. And He knows my name when I'm overwhelmed by the pain. I can't see the light of day. I know I'll be just fine, 'cause He knows my name, every step that I take, Yes, Lord. every move that I make, every tear that I cry. And He knows my name when I'm overwhelmed by the pain. I can't see the light of day. I know I'll be just fine, 'cause He knows my name. Hallelujah. Alam niyang lahat tungkol sa atin. Alam niya kung sino ang mga taong kailangan natin sa ating paligid. Alam niya kung saan tayo dapat ilagay. Kaya magpasalamat tayo kung meron tayong church na sinisimbahan ngayon. Merong ministry na nagiging blessing sa ating. Let us be thankful dahil lahat ng yun ay galing sa Kanyang pagkakilala sa iyong pangangailangan, pagkakilala sa iyong katangian, kung anong pangangailangan mo, kung anong magko-complement dun sa wala ka. Yun ay pinrovide ni Lord ngayon sa atin. Sa inyo ng iglesia spiritually, ay inyo ng inyong mga kapatid. Amen. So this time, amen, maging appreciative tayo sa lahat ng mga kapatid natin. Hallelujah. That stick with us kahit anong mangyari. Amen. Because the devil would like you to separate from the rest para ikaw ay kanyang malapa at masila. Pero manatili tayong, amen, nababalutan ng dugo ng pag-ibig ng Diyos, divine love. Let it be our bond that keeps us, amen, from the enemy. Pag merong nanghihina, kailangan ng tulong, ang mga leon ay magbangon at ipagtanggol ng ating mga kapatid na nung mga panahon, amen, ng paggawa ay naglabor para sa atin. Ngayon at merong hamon, tayong binigyan ng Diyos ng tapang at ng karunungan sa pakikipagbaka. Let's fight for them. Hallelujah. Kung merong nanghihina, kung merong, amen, kakaunti ang kaalaman sa scriptures, kaalaman sa pakikipagbaka, turuan natin sila, paalam natin sa kanila. Spiritual battle, amen. Hallelujah. Paano makipagniig sa Diyos, paano makipaglaban, paano maghanda sa pakikipagbaka. We need one another. We need one another. He knows our name. He knows every step that we make, every move that we make. Hallelujah.
At nagpapasalamat tayo just where He placed us. Rejoice, Sibulon, in your going outs. Rejoice, Issachar, in your tents. Hallelujah. Amen. Pihit natin yung awitin nyo. Awitin natin yung isang He knows my name as we worship and we will pray after this. Hallelujah. We have a Father. He knows my name. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Just worship Him. Think about Him this morning. Hallelujah. Tayo lahat ay umawit. Sambahin natin siya. Let's rejoice in what God has given us. The Maker. He formed my heart. Alam niya kung anong pagkakayari ng bawat isa sa atin. Dahil siya ang may likha sa atin. Hallelujah. Before even time began. Thank you, Lord. Hallelujah. Was in His hands. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And He knows my name. And He knows my every thought. Thank you, Jesus. And He sees each tear that falls. And He hears me when I call. Love you, Jesus. I have a Father. He calls me His own. He'll never leave me, no matter where I go. And He knows my name. And He knows my every thought. He sees each tear that falls. And hears me when I fall. Yes, Lord. And He knows my name. He knows my every thought. And He sees each tear that falls. And hears when I call. He hears me when I call. He hears me when I call. Hallelujah. Oh, yes. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Bawat isa sa atin ay kailangan mag-labor sa kanya-kanyang katawagan. Ang magandang katangian ni Issachar, gusto ko lang isingit ito bago tayo mag-pray. Sabi sa verse 15 ng Genesis 49, hindi ko na talakay kanina ng gusto. And he saw that rest was good. Di ba parang ironic? Sila ay laborers, masipag, tagapasan ng kabigatan. Pero ang sabi niya, and he saw that rest was good, and the land that it was pleasant. You see, ang labor nila, dahil sa gusto nila yung kanilang ginagawa, dahil nakita na nila ang tamang lugar nila. Kahit anong hirap, habang nandun sila sa kanilang lugar at ginagampanan ang kanilang tungkulin, yun ay mistulang kapahingahan sa kanila. Hallelujah.
Kahit anong hirap ng trabaho, pag alam mo na yun ang katawagan ni Lord sa'yo, masaya mong gagawin. Demonstration of Wirecast. At ito'y mistulang kapahingahan mo. Mas iibigin mo pang magpagal ka ng ganito at mistulang kapahingahan ito sa'yo kaysa ikaw ay maglakbay ng malayo at ilagay ang iyong sarili sa panganib at lahat. Amen. Ang panganib na yon, kung ikukumpara sa labor mo, ang labor mo ay mistulang kapahingahan. Oh God, I thank you, Lord, na mayroong mga tao na yung kanilang labor ay mistulang kapahingahan sa kanila. Buong kagalakan nilang ginagawa. Amen. Gusto kong tawagin si Brother Nemi. Wirecast. Amen. Para tapusin natin gawain sa umagang ito. Lahat ng mga may pangailangan, special request, taas nyo lang inyong mga kamay. At hilingin natin si Brother Nemi, panalangin ng bawat isa. At ganoon, tapusin na rin ang ating gawain sa umagang ito. Yes, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Taas natin ating kamay sa Diyos. Oh, God. Isuko natin ang ating sarili. Yes. Bawat isa sa atin ay lupain. Yes. Tayo ay mana ng Diyos. Thank you, Lord. Bungkalin natin ang kaloob na nasa atin. Siya nga po. Bawat isa sa atin ay may karapatan sapagkat may kayamanan tayo dahil sa ating mana, sa ating Panginoon. Thank you, Father. Purihin natin ang Diyos. Love you. Dakilain natin siya sapagkat siya ay Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Yes. Iniibig tayo ng ating Panginoon. Of Wirecast. Oh Lord Jesus, praise your holy name, Lord. Hallelujah. We love you. We thank you, God. Hallelujah. We rejoice. Tanggapin mo, Lord, Panginoon, ang bawat isa sa amin Your sa umagang service to ito. Huwag mong kaligtaan, Panginoon. Hallelujah. Bata at matanda, O Lord. Yes. Mga tinawag mo sa mga huling araw na tagapagmana, mag-ahari at makapangyarihan, magpapalit ng bagong katawan, mabubuhay nang wala ng kamatayan sa iyong pamamagitan. Dakila ka, aming Ama. Salamat, salamat sa Diyos na nag-ahari ang kanyang katwiran, ang kagalakan ng kapayapaan sa Espiritu Santo, sa mga pagtitiis, sa mga kaloob. Yes. Lord, salamat. Ito'y kapahingahan namin, Panginoon. Ito'y kagalakan namin sapagkat nakuha namin ang pwesto namin sa aming Panginoon. Ang lahat ng ito dahil sa aming Panginoon, ang kanyang pangalan, Lord Jesus Christ. Yes, Lord. Dakila ka, Ama. Hallelujah. Maraming salamat Purihin sa iyong ka. lingkod, Panginoon. Maraming salamat sa bawat isa ng mga tinawag, Panginoon, na naririto, nagagalak, nasisiyahan, Panginoon, sa pag-ibig ng banal na Espiritu Santo. Ang salita sa panahon na ito na nagbibigay sa amin ng kalakasan, mabuting kalusugan sa aming mga espiritual. Hallelujah. Ganun din sa kasaganaan sa mga bagay na aming mga kailangan. Ang lahat ng papuri, pagluwalhati at pagdakila, pagsamba sa Espiritu at katotohanan ay sa aming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming Panginoong Sus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. May pagpalain kayo ng Diyos. Amen. Salamat sa inyong panahon. Salamat sa pagdalo at patuloy na pagsuporta sa ating gawain. Love you all with the love of the Lord. Kamayin tayo sa isa. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you, love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon.
nakikita ko sa iyo ang kaluwalhatian niya. O mahal kita sa Panginoon. Nagsimulog ka, di ko naman.